Gaya nga ng sabi ko na tuwing dito sa bahay po, tuwing pangalawang linggo na ay nagshi-shift na kami ng shift na from dinner magiging breakfast. At kapag breakfast, yung pasok ay 9 p.m. to 9 a.m. So, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko. Pero halos same lang naman yung sa mga dati kong vlog nung nasa dati pa kong site. Pero ang pagkakaiba lang kasi mas marami akong ginagawa dito compare dun sa dati kong site. Kaya ipapakita ko pa rin sa inyo. Tara, magtrabaho na tayo. Pangalawang swing ko na dito sa bago ko na site, pero ito ang unang beses na nag-night shift ako dahil nung unang swing ko, 2 linggo akong nag-day shift. Sa night shift, meron pa rin kaming mga kanya-kanyang section at ngayon ako ang na-assign bilang breakfast chef na halos lahat ako ang magluluto maliban na lang sa poached egg at sa pagluluto ng sunny side up dahil ito ay kukonsumo ng maraming oras kaya meron din isang chef na kung saan ang trabaho niya lang ay magluto ng mga itlog. Hindi na ako nanibago sa breakfast menu dahil wala naman itong pagkakaiba dun sa dati ko na site. Kaya ang naging tanong ko na lang, gaano karami ang kailangan na production? Dahil sabi ko nga, kung noon daan-daan lang ang pinapakain ko, ngayon, libo-libo na at sa buong buhay ko sa pagkukusina, dito lang ako nakaranas magpakain para sa libong tao. Gaya ng lagi kong sinasabi, hindi pwedeng pumalpak dito. Kailangan kalkulado mo ang bawat galaw, bawat diskarte at higit sa lahat, tama ang timing mo sa lahat ng ginagawa mo. Dahil sa dami ng production at sa dami ng taong umaasa sa pagkain na linuluto mo, isang maliit na pagkakamali lang pwedeng magkaroon ng domino effect. Kapag pumalya ka sa isang proseso, mahirap nang humabol sa oras at posibleng maapektuhan ang buong service. Isa talaga yan sa pinakamalalaking challenge sa ganitong klaseng trabaho. Hindi sapat na marunong ka lang magluto. Kailangan marunong ka rin magplano, mag-prioritize at gumawa ng tamang desisyon kahit mabilis ang takbo ng operasyon. Pero sa totoo lang, kapag alam mo ang ginagawa mo, maayos ang preparation mo, kompleto ang ingredients at may sistema ka sa trabaho, bihira kang makaramdam ng pressure dahil alam mong handa ka at kontrolado mo ang sitwasyon. Pero syempre, kusina pa rin ito. Kahit gaano ka pa kagaling, may mga araw at pagkakataon talagang susubukin ka. May mga unexpected na mangyayari at may mga problema na kailangan mong solusyonan agad. At doon pumapasok ang totoong sukatan ng isang chef. Hindi kung gaano siya kagaling kapag kalmado ang sitwasyon, kundi paano siya kumilos kapag magulo na ang lahat. Pinapakilala ko si Ivan, aka Darren Espanto. Pero hindi siya yung nasa Showtime, kalok-alike niya lang yun. Sa kanya na-assign ang pagluto ng kaitlogan at maraming oras ang ginugugol niya sa pag-poach ng itlog at sa pagluto ng sunny side up. Bago pa man magsimula ang service, todo na ang preparasyon niya sa pag-poach ng daang-daang itlog. At kapag service na, akala mo tapos na ang laban niya sa itlog? Hindi pa rin. Dahil siya rin ang naka-assign sa pagluluto ng omelette kapag may order na ang mga minero. Kaya kung may doctorate degree sa itlog, malamang pasado na yan si Darren dyan. Sa dami ng itlog na nahawakan at naluto niya, masasabi kong isa na siyang certified egg expert ng kusina. Habang abala si Ivan sa mga itlog niya, ako naman ay abala rin sa pagluluto ng hindi mabilang na sausage at sa kahon-kahong bacon. Dito mo talaga marirealize ang pinagkaiba ng pagluluto sa restaurant at sa FIFO. Hindi lang basta 10 o 20 service ang ginagawa mo. Minsan, daan-daan, minsan, libo-libo ang kailangan pakainin. Kaya ang challenge dito, hindi lang kung masarap ka magluto, kundi kung paano mo mapapanatili ang kalidad ng pagkain habang napakalaki ng volume ng production. Kaya habang si Darren ay nakikipaglaban sa kanyang mga itlog, ako naman ay nakikipagdigmaan sa mga sausage at bacon para siguraduhin walang magugutom pagdating sa breakfast service. Wala pala kaming head chef at sous chef dahil naka-fly out na rin yung bagong promote na sous chef na isa ring Pinoy para sa kanyang 1 week off. Kadalasan naman ang head chef ay naka-day shift lang yan kaya ang sous chef talaga ang nagli-lead sa night shift. Bago magsimula ang aming shift, kinausap ako ng aming catering manager at hiniling na mag-step up muna ako at pansamantalang mag-lead ng team. Syempre, wala naman akong problema doon dahil bahagi rin ito ng paglago ko bilang isang chef. Kaya bukod sa pagluluto, responsibilidad ko rin siguraduhin na maayos ang production, handa ang team, at maging maayos ang takbo ng service. Isa itong magandang pagkakataon para mapakita ko ang aking leadership skills. Ngayong gabi, wala kaming head chef, wala kaming sous chef, kaya nag-step up ako ngayon. Nagpapapil ba? Ako nag-acting na supervisor ngayon. Ngayon papunta ako sa cafe dahil yung isang chef doon nakalimutan yung paperwork niya. So ang gagawin ko, ito, papaanan ko sa kanya. Papagawin ko yung paperwork niya para smooth lahat yung ano namin. Yung paperwork organized, yung linya, para walang problema. Kahit wala kaming supervisor, wala kaming sous chef, at least
tumatakbo kung ano, yung smooth yung operation namin ngayon. So tara, nandito na. Yan o. Amigo! Hindi rin ako nagtagal sa cafe dahil marami pa akong kailangan tapusin bago magsimula ang service. Bilang nagli-lead din ng team sa gabing ito, kailangan kong siguraduhin na hindi lang ang section ko ang handa kundi pati na rin ang buong operasyon. Pagkatapos kong i-check ang ilang bagay sa cafe, bumalik agad ako sa kusina at sinimulan ang pagluluto ng scramble egg. At para sa mga nagtatanong kung paano kami nagluluto ng napakaraming scramble egg sa ganitong kalakihang operasyon, ang sekreto dyan ay ini-steam namin ito. Mas mabilis, mas consistent ang quality at mas efficient para sa high volume production. Pagkatapos ko magluto ng scramble egg, dumiretso naman ako sa pagprito ng potato gems. Sa mga oras na ito, wala nang isang oras bago magsimula ang service, kaya bawat minuto ay mahalaga. Kailangan mong maging mabilis pero hindi pwedeng barabara dahil isang maliit na pagkakamali lang ay pwedeng makaapekto sa buong service. Nung matapos ko ng lahat ng kailangan lutuin, nagsimula naman ako mag-set up ng linya. Sinigurado kong kumpleto ang lahat ng pagkain, maayos ang presentation, tama ang labels at nakaprint na rin ang tamang menu para walang maging problema pagdating sa mga minero. At sa kabutihang palad, naging maayos naman ang takbo ng service. Walang major issues, walang naubusan ng pagkain at naging maayos ang coordination ng buong team. At para sa akin, iyon ang pinaka-importante sa bawat service na maibigay namin ng maayos ang pagkain at masiguradong satisfied ang lahat ng mga minero. Kaya kung umabot ka hanggang dito, i-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung hanggang saan na umabot ang video na to. Muli, ako si Kusinerong Mayor na nagsasabing huwag kang matakot magsimula sa maliit. Trust the process dahil bawat hakbang ay may dahilan at bawat sakripisyo ay may kapalit na tagumpay. Paalam! Kusinerong Mayor, ang kasama nyo sa biyaheng masaya. Sumama kayo, sumama ka sa biyahe. Dito masaya kay Kusinerong Mayor.